Okay, hello everyone. Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyo lahat. Pasensya na po, medyo late tayo nakapasok. Nag-update ang aking microphone bigla-bigla. So, ayun, ngayon, bigla tayong na-delay. Oo, mga babayan. Pero once again, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow po ang ating Facebook page, Pinas Sabat Newsroom. Oo. At meron din po tayong Facebook group, Tambayan ng mga Kotseros. Okay. Game. Umpisahan natin ngayon dito. Ako, hindi ko in-expect na magsasalita pa si Franco Mabanta. After nung mga i-final na kaso sa kanya, etc., na extortion, itong extortionist na si Franco Mabanta, nakuha pa niyang magsalita. Diba? Nakuha pa niyang magsalita. It takes a certain kind of gall to be able to do what, Franco Mabanta is doing. Oo. At Tagalog, kailangan mo ng ibang level ng tigas ng mukha para magawa mo yung ginagawa ni Franco Mabanta. Ngayon, mga kababayan, mukhang naghahanap siya ng kakampi. Mukhang hanap kakampi. Etong si Franco Mabanta. Dahil, mga kababayan, apparently, naglabas siya ng video at nag-apologize siya kay PBBM at kay First Lady Lisa Marcos. Oo. Nag-apologize. Nag-sorry. Oo. Pero, mga kababayan, sabi ko nga sa thumbnail nitong video na to, kwento mo sa lelang mo. Kwento mo sa pagong. Tell it to the fake Marines. Tell it to the fake Marines. Pero alam niyo, mga kababayan, I don't think the apology is sincere. Oo. Ano lang yun, yung apology niya ay maskara lamang sa tunay na mensahe ng kanyang propaganda. Huwag niyo kakalimutan. Etong si Franco Mabanta ay propagandista at heart. Nakuha na nga niyang gumawa ng extortion eh. Oo. Gumawa siya ng palyadong video. Tapos, gusto niyang kumita pa. Kasi nga, wala na siyang maleta. Wala na siyang nakukuhang maleta. Siyempre, ikaw ba naman, mablisto ka sa extortion? O di siyempre, yung mga dating financer mo, lalayasan ka. Oo, from what I have heard, mga kababayan, kaya napilitang gumawa ng channel ng sarili niyang podcast yung isa, ay dahil wala na nga siyang bumukod na siya kay Franco Mabanta. At yung isa naman, talagang kinakarir. Yung isa sa mga gabinete ni PBBM, talagang kinakarir niya ang paggamit sa ahensya, sa media promotions ng ahensya, para na pinahawakan niya, dahil nga wala nang peanut butter media network. Iniwan na siya. Nung isang politiko, nagbukas siya ng sarili niyang podcast dahil nga wala na magpo-propaganda para sa kanya. Kaya ngayon, mga kababayan, ang ginagawa niya, ginagatasan niya yung galit ng mga DDS para magkaroon ng views, to generate views. Kasi nga naman, mahirap buhayin mahirap magbuhay ng mga ng mga matataas ang TF kung hindi ka gagaslight at kung hindi ka magsisinungaling for the views, di ba? Wala extortionist
Oo, ala, extortionist eh. Anong gagawin natin? Extortionist kasi. Mm. Pero nung ano, ito, papapanood ko sa inyo yung apology video niya. Yan, no? Extortionist. June 25 daw itong ano, ginawa yung video. Ano daw? Coach Purodides, vlogger, wannabes, INC ang naglalabas ng fake news. Gusto nilang gamitin ng mga kapatid namin para i-destabilize ang government kasi may kaisahan kami. Di naman kami anti-admin. Wannabe INC. Sorry, medyo off topic. Kaya hindi ko po gets ang mensahe niya. Pero salamat po sa super chat. Medyo off topic kaya hindi ko po na-gets yung ano kung bakit po. Pero salamat po. Baka reaction niyan doon sa sinabi natin kagabi. Tungkol sa INC. But anyway, salamat po sa super chat. Okay. Game. Pakinggan natin yung kanyang video. I-mute ko. Your administration for quite a while now, said on record on SMNI on camera, said that she will stop criticizing you if you hand over Martin's head on a silver platter to the Filipino people. And wait lang. Sorry. Ayusin ko lang to kasi parang may problema yung ano. Wait. Pwede bang pabilisin pag ganito? Yan. Gawin natin kasi ang haba ng speech niya eh. 1.5 natin. Tapos ulitin natin from the top. Kasi meron siyang pangalan na hindi nabanggit. Di natin narinig. Rowena, who has been fearlessly attacking your administration for quite a while now, said on record on SMNI on camera, said that she will stop criticizing you if you hand over Martin's head on a silver platter to the Filipino people. She said that on TV. I'm sorry, just to be clear, she meant that obviously metaphorically, because you know how NBI Director Matibag might file some stupid ass cases again by taking the shit literally. No, she meant it metaphorically. She meant it figuratively that if Martin meets justice, she will stop criticizing the Marcos administration. My other friend, the second friend, is Congressman Kiko Barzaga, also one of your fiercest critics. He told me privately, in all seriousness, and I'm paraphrasing horribly here, so I hope I get this correctly, but he told me, this is the gist of it, and this is accurate, that he told me that if Martin Romualdez is put in prison, that he's happy to make amends to the Marcoses. Now, I don't. Ano? First name basis sila ni Rowena, ni Weng Weng. First name basis sila ni Weng Weng, guys. Okay. So kung ang sabi daw ni Weng Weng at saka ni Buang Zaga, pareho pa naman Buang to. Si si Weng Weng tsaka si Kokoy. Sabi nila kung isusuko daw ni PBBM si Martin Romualdez or kung ilalaglag siguro ni PBBM si Martin Romualdez, handa raw sila na humarap at maipagtitigil daw sila sa pagpuna sa Marcos administration. First and foremost, anong klaseng katangahan yun? Bakit katangahan? Anong magiging basis? 'Di ba? Anong basis ng katangahan na 'yun? Kung kakasuhan si former Speaker Martin Romualdez, walang problema. Basta may ebidensya. Gone are the days that the Filipino people are oblivious of the political machinations of those in power. Tagalog, hindi na natin pinapansin, tayo mga sambayan ng Pilipino, hindi na tayo ignorante sa kung paano tayo pinaglalaruan ng mga politiko. Itong mga ganitong salitaan na kung ilalaglag mo si ganyan, makikipagbate, etc. Una, kailangan ba kayo ni PBBM na tumahimik? Di ba? Kailangan ba kayo ni Presidente Bongbong Marcos na tumahimik? Hindi nga niya kayo pinapansin eh. He's not even giving an ounce or an iota of his time
on you? So anong value ng pagtahimik nyo? Anong value para sa kanya ng pagtigil nyo kung gagawin nyo man sa pagkikriticize sa kanya or pakikipagbate sa administration? Anong halaga sa kanya nun? Sige nga. Si Rowena Guanzon is a has-been, is a political has-been, an aspiring politician, a lawyer who fancies herself as an expert on any topic. Kaya nga siya buang eh. Pero wala naman ako-contribute. Her last act as her final act as a COMELEC commissioner is to make sure that PBBM gets disqualified noong 2022. Ang kanyang huling akto bilang tawag dito, bilang commissioner ng COMELEC, nung siya ay nasa COMELEC pa, ay siguruhin na ma-disqualify si PBBM. May alitang Duterte Marcos na ba nun? Wala pa, di ba? Wala pa. Ito naman si Barsaga, para magpasikat, nag-clout chase siya sa mga DDS. Bakit? Kasi nga di bobo ang mga DDS eh. Madaling maputo, madaling mabola ang mga DDS. Kaya nga may mga nag-e-exist na Franco Mabanta kasi mabilis nga silang mauto. So, weno ngayon, di ba? Yun lang naman ang isasagot dyan ni Presidente Bongbong Marcos. Weno ngayon, eh di mag-criticize kayo. Kung gusto nyo mag-criticize kayo, as if mapipigilan naman kayo mag-criticize kahit na, let's say may ebidensya. And let's say, gawin nga ni PBBM yung gusto nila. Titigil ba sila? No. Kasi wala pang alitang Duterte Marcos, nagkikriticize na yan si Buangso na yan. Gusto nga niya pa-disqualify yan para maging presidente eh. Ano nangyari? Siya yung hindi nakaupo. Ngayon gusto niya maging senador. Hirap na hirap nga siya maging congressman, gusto pa niya maging senador? Talaga ba? Saan banda? Ano siya magiging senador? But anyway, but the bottom line is, pwede lang natin gawin yung kritisismo nila. Yung kagustuhan nila, magagawa lang yan kung may ebidensya. So ngayon, ganito ang gawin nyo, Franco Mabanta. Magkalkal pa kayo. Oo. Total naman, you fancy yourselves as journalists. Magkalkal pa kayo. Kasi you're just peddling whatever propaganda na isinusubo sa mga lalamunan nyo ng mga Duterte Duterte tawag dito, handlers nyo. Yun lang naman yun eh. Kapit ka kay Baste, Franco, di ba tabi kayo matulog? Baka gusto yung magpilotok ulit. Baka maisip mo lang, makipagpilotok ulit kay tawag dito, kay Baste Duterte. Oo, at sabi mo, medyo himas-himasin mo ang ulo niya at sabi mo, Baste, ganyan, whatever. Ano lang gawin mo? Huwag ka na magdrama dyan. Tuloy natin to. No, if my other friends like Mayor Baste Duterte or former Undersecretary Lorraine Badoy would feel the same way, because I think, many people, their anger towards this administration is at a point of no return. But what I can guarantee you is that there are millions of Filipinos that will share the same sentiments as Rowena and Kiko, that they will feel, or at the very most at peace, and at the very least, accepting and filled with faith that you are capable of doing the right thing. I mean, think about all those. Sino yung millions of people na yun? Sino kaya yung millions of people na sinasabi ni Franco Mabanta? Yung pumirma na palayain si Rodrigo Duterte?
300,000? Sino yung millions na yon? Sige, I mean, sige, hindi itong mga DDS na to, ang hilig niyong magbanggit ng taong bayan, millions, etc., etc. Sino yung millions na yan? Sa Plants vs. Zombies ba yan? Ano yan? Baka doon lang nakikita sa Plants vs. Zombies na game yung millions na sinasabi nyo. Kasi wala ka, alam niyo mga kababayan, kung totoo yung millions na yan, bakit hanggang ngayon wala pa rin nangyayari sa EDSA? Bakit itong sila Mike Defensor nitong linggo lang, kailangan pa makisabit sa mga komunista para lang magkaroon ng rally? Ano ba kayo? Ay goodness, kadiri kayo. Anong millions pinagsasabi yung Franco Mabanta? Kabubuhan yan. Diyos ko, mahabagin. Microorganisms. Mga single-celled organisms pala, mga amoeba. Millions upon millions of amoeba. millions and upon millions of amoeba. Ayan, di ba? Sa bagay. Single-celled organisms nga naman. Tuloy natin. Those people your dad was good to. Your dad. I mean, all those people that he was really good to in the 70s, but who ultimately betrayed him in the end. How did that make you feel as a young man, sir? Did you wish karma on them then? Did you wish that they met divine justice? Well, currently, you have the chance to bring legal and moral justice to the man who betrayed you. The man who betrayed PGMA, Aimee, Sarah, you, and perhaps most importantly, Sandro. And he fucked the whole country too. So as you stand on the shoulders of your father, feeling the... Ha? Wait. Whoa, wait. So mukhang ngayon nakita na natin ang cast of characters dito sa destabilization attempt kay PBBM. Mukhang binanggit na. Ni Franco Mabanta. Oo. Hindi lang Choco, meron pang isa, tatlo sila. GMA, Sarah, at Aimee. Kasi ang sabi ni Franco Mabanta dito kanina lang, sabi niya, bakit daw hindi tulungan ni PBBM na makarma ang tao na tumraidor kay GMA, Sarah, at Aimee. Wait. Ngayon, it makes a lot of sense. Oo. Ngayon, mga kababayan, alam na natin ang utak sa likuran netong destabilization attempt kay PBBM. Oo. Mga kababayan. Nilaglag na ni Franco Mabanta. Oo. Nilaglag na ni Franco Mabanta. Tuloy mo pa. Nagkakaalaman na mga kababayan. Alam nyo mga kababayan, sa pagpupumilit ni Franco Mabanta na pagmukaing masama si former Speaker Martin Romualdez, mukhang naikwento niya kung sino ang nasa likod ng paninira, hindi lang kay PBBM, pero pati kay FL Lisa Marcos at pati kay former Speaker Martin Romualdez.
I-rewind natin ha. Hindi ako ang nagsabi. Si Franco Mabanta mismo ang nagsabi. Painggan uli natin. Sarah, you, and perhaps most and moral justice to the man who betrayed you. The man who betrayed PGMA, Amy, Sarah, you, and perhaps most importantly, Sandro. Ah. Paano ngayon yan? So, ang pinapalabas ngayon nito ni Franco Mabanta, ang tinraidor daw ni former Speaker Martin Romualdez, si PBBM. At hindi lang daw si PBBM ang tinraidor. Pati si GMA, si Sara, at si Amy, tsaka si Sandro. Wait. Why doesn't that make sense? Bakit parang hindi nagme-make sense yun? Ba't parang baliktad ang nangyari sa history? Diba? Tsaka paano sila tinraidor? Paano kaya sila tinraidor? Paano tinraidor si PBBM? Nung siya pa ang House Speaker, sobrang performer ang tawag dito, ang House of Representatives. Lahat ng priority bills ni PBBM talagang naisulong ni former Speaker Martin Romualdez. Yung tatlong binanggit na pangalan, are they the ones behind this tab? Most probably. Ate Annabeth, salamat sa super chat. Di ba? Kailan lang ba nagkaroon ng gulo sa gitna well, eto na lang. For all intents and purposes, nagkaroon ba ng away si PBBM tsaka si former Speaker Martin Romualdez? Hindi naman eh. If anything, mga kababayan, kung hindi man natin sila nakikita na magkasama ngayon, ang kutob ko dyan, it is because they chose to distance themselves from each other dahil sa kontrobersya na pwedeng lumabas. Baka sabihin, ayan talaga, sila talaga yung mastermind ng flood ko to. Tingnan nyo, hanggang ngayon, magkakasama pa rin, no? Hindi na siya speaker, pero magkasama pa rin, no? Siyempre kasi protektahan, bla bla. Alam niyo naman yung intriga yung mga mukong na yan. Katulad nito, ni Franco. Alam niyo naman yun eh. So, how did former Speaker Martin Romualdez betray PBBM and Sandro? Parang wala ako nakikitang connect. Hindi ko makita rin kung paano tinraidor ni former Speaker si GMA, si Sara at si Amy. Kasi ang nakikita ko lang connection nilang tatlo, well, ang nakikita kong connection ni Amy kay former galit kay former Speaker Martin Romualdez si Sara. Kasi si Amy, ano yun tawag dito? Masyado siya nagpapakababa para kay Sara Duterte. Oo, binabalahura niya ang sarili niya para kay Sara Duterte. Kasi nga, pinangakuan siya na siya yung gagawing VP kapag tumakbo siya sa 2028. So, yun yung pinanggagalingan ni Amy. Si Sara naman, galit kay former Speaker Martin dahil mentor niya si GMA. So, ang feeling ko, ang basa ko, baka ang galit lang talaga kay former Speaker Martin Romualdez ay si GMA. Dahil sa connection nila sa lakas CMD.
Dahil sa lakas CMD, mas maimpluwensya ngayon si former speaker kaysa sa kanya. Yun lang eh. Yun lang ang nakikita ko eh. So baka feeling ni GMA, tinraidor siya, inagaw ni former speaker Martin Romualdez ang lakas CMD sa kanya at siya ay chairman emeritus, founder siya ng lakas CMD eh. So baka feeling niya inagaw sa kanya yung lakas CMD ni former speaker. So ngayon, para mabawi niya yung lakas CMD, gagamitin niya si Sara Duterte. Kaso nga lang, hindi umubra kasi doon sa panahon na nag-away si former speaker tsaka si Sara Duterte, or hindi pa nag-away. Nung inaway ni Sara Duterte, si former speaker, yung lakas CMD, kumampi kay former speaker, hindi kay Sara. Kitang-kita naman natin yun eh. Alam naman natin yun eh. So, lalo ngayong nagalit itong si GMA kasi hindi niya nabawi ang lakas CMD. Ang lakas-lakas ng ang laki-laki ng lakas CMD. Sila ang pinakamalaki na partido ngayon sa House. Isa pa, naalala ko noon, 'di ba? Isa rin sa mga dahilan kung bakit nag-away si GMA at saka si former speaker ay dahil nagplot ng coup d'etat itong si GMA, tapos nabisto siya at tinanggal siya na senior deputy speaker. So all of these things, mga kababayan, lahat ng gulo sa politika na nakikita natin ngayon, lahat ng ingay, gulo, at kahit lahat-lahat, ay nanggagaling sa tatlong babae. Kay Amy, kay Sara, at kay GMA. All for what? Para saan? Para makabalik sila sa kapangyarihan nila. Si GMA, gusto niyang manatili ang impluwensya niya sa mga politiko sa Pilipinas. Kasi mga kababayan, ang pagiging Speaker of the House, matindi-tinding posisyon yan. Hawak mo lahat ng distrito sa Pilipinas. Para ka na rin presidente halos. Diba? So, habang congresswoman siya, kung hawak niya ang house, tuwing congresswoman siya, o di lagi lang siyang House Speaker. Every term, kahit sino maging presidente. House Speaker siya ng House Speaker. 9 years. Papahinga lang siya ng isang term, balik ulit. O di House Speaker ulit siya. House Speaker. Lakas, di ba? Yun yung sa side ni GMA. Sa side naman ni Sara, may ambisyon, gusto niya maging presidente. Gusto niya sumunod sa yapak ng kanyang tatay. Oo. Pero alam niya na wala siyang husay, wala siyang galing. So, ang kailangan niyang gawin is mamulitika. Kailangan niyang magkapag-build ng relationship sa mga politiko. Ginagamit kasi GMA para maging presidente siya. Yun yung agenda niya. Si Amy naman, ang agenda niya, I think, kasama sa inggit niya kay PBBM, tapatan ko ano yung na-achieve ni PBBM. May sarili siyang ambisyon, gusto niyang maging presidente rin siguro, pero hindi niya kaya dahil wala siyang charisma or wala siyang skills or wala siyang galing tulad ni PBBM or baka wala siyang lakas ang loob. Or baka wala lang talagang tiwala ang taong bayan sa kanya. So, naisip niya, si Sara is my ticket, at least kahit man lang vice president maabot ko. Kabit-kabit silang lahat eh. So, nakikita na natin ngayon ang dahilan. Magulo ang Pilipinas dahil sa tatlong babae. Si GMA, si Sara, at si Amy. Sino naglaglag? Yun. Yung baklang yan. Yung nakikipag-pillow talk kay Baste Duterte. Anyway,
Tapusin pa ba natin to? Hindi, i-forward lang natin doon sa apology. And then, sige, naka-fast forward naman eh. And he fucked the whole country too. So as you stand on the shoulders of your father, feeling the inspiring pressure of a moment that took a preposterous and unfair 40 years to come to fruition, I want to admit to you, with a genuine humility, sir, that I once believed in you possibly more than anyone. And I want to remind you that although the country is where it is, there are still those who believe in you right now, free of any fear, shame, or financial transactionality. They simply believe in you because of how they remember you before all this. For any feelings that have been hurt, now or in the past, especially towards the First Lady, I am sorry. I mean that sincerely. Rowena, Alam niyo yung huli na yun, yung huling part na yun, yung especially to the First Lady, parang medyo ano no, parang ang pangit ng singit. Parang out of place. Nagets niyo yung ano, nagets niyo yung ano, parang ewan ko lang, baka ako lang nakaramdam na parang out of place yung apology niya kay FL. Ewan ko, baka ako lang nakaramdam. Baka kapag kayo, hindi niyo naman masyado nadama. Pero parang ako, parang out of place yung apology na yun. Kasi, di ba, nag-aano siya, nagkukwento siya tungkol kay PBBM, etc., etc., etc. Tapos sa huli biglang, especially to the First Lady, blah, blah, blah. Ewan ko, parang out of place. Kasi parang ano eh, kasi, ba't siya biglang nasingit? You were talking about PBBM the whole time, and then all of a sudden, especially to the First Lady sa huli, parang may something, hindi ko, parang ano, ewan ko, hindi ko pa, I cannot put my finger on it yet. Pero, there's some, ewan ko, ang weird eh. Parang ano, parang siningit siya to complete the narrative. Parang ganun. Oo. May especially pa, sabi ni mo. Yun nga ano eh, yun nga yung, kaya nga parang ang weird eh, ang weird nung feeling. Oo. Para mas dramatic. Para mas dramatic daw, sabi ni Edel Toto Balduesa. Siguro, oo. Di ba? Coach, baka gusto niya makalusot sa extortion kaya siya nagsosorry. Probably. O, kaso hindi naman si... Alam mo, ang weird no na, kung nag-a-apologize siya para makalusot sa extortion, hindi dapat si PBBM ang pinagsosorihan niya. Dahil hindi naman si PBBM ang naghabla sa kanya. Si former Speaker Martin Romualdez ang naghabla sa kanya. So, bakit hindi siya doon mag-apologize? Diba? Pero ang weird talaga. Ang weird nung pagkasingit sa pangalan ni F. Parang isinabit lang siya doon para maisama sa kwento. Ganun eh. Ang weird talaga. It's so weird. Hindi ko, I can't put my, pero malalaman ko rin yan one of these days. Madudulas patumbak lang to one of these days. kaya ano. Pero sumagot ang Malacanang pala dito, by the way. Sumagot ang Malacanang dito sa apology ni Franco Mabanta. Oo. Sabi, Mabanta's apology a lesson on creating baseless intrigue. Sabi. Ayan yan siya. Diba? Ayan siya. Ayan siya. Oh, yan. Okay, parang pakinggan natin sinabi ni Yusek Claire. Good afternoon, Yusek. Yusek, last week, PGMN founder Franco Mabanta posted a lengthy video, and kasama po doon, he apologized to the President and the First Lady for the past criticisms na ibinato ng PGMN against them. And kasama rin din po doon yung kanyang paratang that former Speaker Martin Romualdez orchestrated the rift between the President and the Vice President and also betrayed many of his political allies, including President Marcos. Your take on this? Ang paghihingi ng paumanhin ay pag-amin ng kamalian. Ang pag-amin ng kamalian, papaano nila masasabi sa tao na totoo ang kanilang kwento. So ang aral dito, huwag gumawa ng intriga, lalo na kung walang basehan. Ang pag-iingay ng walang saysay
ay nagiging biktima lamang ang mga Pilipino na walang malay. At ang paninira na walang basihan, ginagawa lang na mangmang ang ating mga kababayan. So iwasan ang mang-intriga. Kung gagawa kayo ng anumang pag-iimbestiga, siguraduhin lamang ninyo na kayo ay may mga ebidensya. Hindi kailangan daanin sa pamilya, hindi kailangan daanin kung saan-saan. Kung meron kayong ebidensya, sampahan nyo na agad ng kaso. Follow-up lang po. To your knowledge po, Yusek, what is the relationship of the President and former Speaker Romualdez now? Kagaya ng sinabi ko, hindi ko po nakikita personally si dating Speaker Romualdez dito sa Malacanang. Hindi ko po sila nakikita nag-uusap. Hindi ko sila mula sa ngayon. Wala akong masasabing kung anong relasyon nila. Thank you. Ayun. Yung sinasabi ko kanina na I think there is an understanding between PBBM tsaka former speaker na distansya muna tayo, friend. Ganon. I think may ganon may ganon munang kasi mainit nga si Martin May mainit siya sa mata ng mga DDS, mainit sa mata ng mga gumagawa ng chismis. So, maliit na bagay lang 'yan. Oo. Maliit na bagay. Pero I'm still di matalos. Pero inisip ko talaga ano yung traidor na sinasabi? Oo. Di ko makita kasi. Oo. Or baka it's part of the propaganda. Baka ang gusto nito ni Mabanta isipin ng Malacanang na, uy, kakampi nyo ako, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong, kunin nyo ako ulit, wala na akong pera. Kunin nyo na ako ulit. Di ba nagtrabaho na tayo before? Baka naman pwede ulit. Oo, baka pwede. Ako na lang ulit. May chance. Oo, ako na lang ulit. Oo. Gano'n. Naghahanap ng bagong kliyente itong si Franco Mabanta. Pero di siya papatulan naman. Diyos ko. My goodness. Extortionist? Papatulan ng Malacanang? Hindi. Hindi papatulan ng Malacanang. My goodness. Nagluloko na lang tayo dyan. At yung apology na yan, feeling ko nagiging mabait lang si Yusek dyan sa PCO. Ay, by the way, belated happy birthday pala kay Yusek. Oo. Tawag dito, nagiging mabait lang sila dyan. Siyempre, hindi naman nila siya ibabash. May kaso na yan eh. Para saan pa? Diba? May kaso na yan. So, it's no longer necessary to add insult to injury. Kumbaga. So, hayaan na lang natin. But definitely, mga kababayan, wag ko kayo magpapauto. Tayo, mga kababayan, ang pwede lang mauto ng mga taong katulad ni Franco Mabanta ay mga DDS lang. Oo. Wag ko kayo magpapauto. Oo. Kasi pag nagpauto kayo ay Franco Mabanta, baka DDS na rin kayo. Kaya ipapauto. Oo, ganun. Kasi binisto na nga ni Franco Mabanta yung unholy trinity ng gulo dito sa Pilipinas si GMA, si Sara, at si Amy. That's it. That's it. Imagine mga kababayan kapag kung magiging presidente si Sara Duterte, syempre House Speaker na naman itong si GMA. Tapos, presidente si Sara. Tapos, vice president si Amy. Imagine the corruption that will happen. Baka si Loren Legarda pa yung gawing Senate president. O, di ba? Imagine the corruption that can happen. Ang lala, man. Ang lala. So, ilaglag talaga si Sara. Ilaglag na si Sara. Oo. Hashtag, ilaglag na si Sara. Yan ang ilalaban natin, guys. Oo, kasi kawawa naman ang Pilipinas. Maawa naman tayo sa mga magiging anak natin, sa mga apo natin. At bigyan naman natin ng konting laban sa kinabukasan, di ba? So, ilaglag na natin yung mga yan.
Huwag na natin silang bigyan pa ng pagkakataon na makapagnakaw pa mang muli. Mm. Tama na. Oo. So, F you, Franco Mabanta. F to the U. F to the effing you. To hell with your budol extortionist. Ganun lang. Ganun lang tayo guys for now, for today's video. Oo. Anyway. Okay. Sabi ni Ron Rafa, respeto sa sarili please. Pag DDS ba, wala ka na rin respeto sa sarili mo.